inyong lahat, mga kapatid. Bago po tayo magsimula, layo mo muna po yumuko sa isang panalangin. O dakila naming Diyos, Panginoon naming makapangyarihan sa lahat. Muli po kami, Panginoon, narito sa gabing ito para muling marinig ang inyong tinig. Ang aming pong dalangin, O Diyos, ang inyong banal na Espiritu, ang siyang madama at makasama namin. At patuloy nawa, Panginoon, na kayo ang maging sentro ng aming pagsamba sa gabing ito. Ipagpatawad ang aming mga pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ako po ay talagang saludo sa inyo. Ngayong araw na ito ay walang pasok dahil meron tayong low pressure area. Pero nung nakita ko kanina na umaambo na, naisip ko baka walang masyadong pupunta ngayong gabi. Pero nung nakita ko na isa-isa na nagdadatingan, talagang ako ay nagpasalamat sa Panginoon at nakita ko muli ang inyong mga mukha. Talagang napakaganda na masinaga ng inyong mga ngiti ngayong gabi. Kamusta po kayo, mga kapatid? Kayo po ba'y masaya ngayon? Yes, tayo po ngayon ay nasa ikalawa na ng ating serye. Kagabi po, tayo ay nag-aral. Ano nga po yung title kagabi? Walking in Liberty. At ngayong gabi, tayo po ay mapapakinggan natin ang tema na Walk in Love. Ayan, So, pasalamatan po natin na tayo ay ang Panginoon sapagkat ang mga mensahe na ito na ating naririnig at maririnig ay napapanahon. Sa gitna ng mga iba't ibang mga nangyayari sa ating paligid, alam ko na napakahalaga na malaman natin ang plano ng Panginoon tungkol sa pag-ibig. Kaya ngayong gabi, tayo po ay manatiling naririyan. Kung kayo po ay merong mga katanungan o merong mga bumabagabag sa inyong mga isip tungkol sa inyong naririnig, ay maaari pong ito'y inyong idulong sa inyong mga katabi na ating mga kapatid na naririto, at alam ko na sila ay mabibigyan kayo ng konting explanation tungkol sa inyong mga naiisip o mga katanungan. So, ako po ay muli nagpapasalamat sa pangalan po ng PUC Remnant Church. Ay mulugod po namin ulit kayong tinatanggap ngayong gabi, at sana po ay patuloy natin na madama ang sarap ng pakikipaglakad kasama ng ating Panginoon. So, para po doon sa mga first time po na hindi natin kagabi kasama, pwede po bang itaas yung kamay para po ma-welcome natin sila? Ayan, medyo marami din po, welcome po kayo ngayong gabi, sa aming pong crusade, at yan po, may mga dumarating pa, yan, welcome po kayong lahat, at kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay naririto ngayong gabi, So, yan, Okay. So, yan. Marami pa po tayong upuan, So, muli po, ang aming pong pagtanggap sa inyong lahat ngayong gabi ay tunay na mainit, kahit po sa labas ay umuulan, ay kami po ay nagpapasalamat na narito kayo ngayong gabi. So, atin na po ngayon pakikinggan ang ating pong health lecture na ito ay mapapanood natin via video na hinanda po ng isa sa ating mga kapatid na Sister Anching Oliverio. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Kumusta naman ang ating buhay-buhay sa araw-araw? Higit sa lahat ang ating kalusugan. Alam ko, nais natin lahat ay malusog ang pangangatawan sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Ayon sa 3 John verse 2, minamahal, aking idinadalangin
na sa lahat man mga bagay-bagay, guminhawa ka at bumuti ang inyong katawan. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos sa langit, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong pagmamahal sa amin. Gabayan po kami ng banal na Espiritu sa aming mahalagang pagtitipon ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino ba ang mahilig sa inyong makinig sa mga vlogs? Meron akong sinusubaybayan si Dr. Atoy. Magaganda ang health tips sa mga vlogs niya. So, naka-encounter ako ng magandang vlog para sa atin lahat at madaling sundan. Ito ay 3 basic discipline that will make your body stronger. Alam nyo ba na ang sanhi ng ating sakit sa katawan ay kasi walang disiplina? Tama ba yon? At ang dahilan ngayong may sakit ka na, umiinom ka na ng gamot, hindi ka pa rin magaling. Bakit? Kasi wala pa ring disiplina. Kaya ngayon, i-share sa atin ang 3 tips kung papaano tayong maggawa or magkaroon ng activities para magkaroon ng disiplina sa ating katawan, para ibalik ang magandang kalusugan sa ating katawan. Okay, number 1. Ang sabi dito, ibalik ang inhale, exhale pagkagising ng umaga. Ginagawa ba natin ito? Alam ko, hindi. Kasi ako rin hindi. So, gawin natin itong habit. Pagkagising, manalangin, magpasalamat sa Diyos. At mag-start na tayo ng inhale, exhale. Bakit? Anong dahilan? Bakit kailangan natin mag-inhale, exhale? Ito ay oxygen intake sa ating katawan at exercise sa ating baga, sa ating puso. At ang oxygen intake ay libre naman, walang bayad. Pero hindi pa rin natin ginagawa. Huwag na tayong mag-intay na bibili tayo ng isang tangking oxygen tapos katabi natin paghiga. So, habang wala pa yon, let us start doing inhale and exhale at least 3 to 5 times pagkagising sa umaga. Okay? Paano ba tayo mag-inhale? Exhale. Hingang malalim. Ganun lang. Pero yung ibang doctors, pinapayo, pag nag-inhale tayo, i-hold nyo ng mga 3 to 7 seconds. Tapos, i-release nyo unti-unti. Ganito. Ganyan. Hanggang ma-exhale nyo lahat yung hangin. So, gawin yung mga 3 to 5 times and that will be okay. Okay? Ang susunod naman, ibalik ang importansya ng araw. Alam ko, tayo lahat ay takot sa araw. Bakit? Takot masira ang kutis. Hindi po yun totoo. Actually, ang sikat ng araw ay maganda para sa skin. Paaraw tayo ng mga 15 to 20 minutes sa umaga. At yan ay makakabuti sa atin.
Ano pa? Ang araw ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya, kailangan masaya tayo. Pag may sikat ang araw, lumabas tayo sandali at magpaaraw. Kasi ito, ang pagpapainit sa araw ay diyan natin makukuha ang mga vitamins na hindi nakukuha sa pagkain. Kasi ang ating mga pagkain ngayon ay puno na ng preservatives, additives, hindi ba? Obserbahan nyo sa pag namamalengke kayo sa supermarket or anywhere, hindi ba? Puro halos lahat ng pagkain ngayon ay may preservative at may additives. So, dapat lang tayo ay mag-attain ng mga vitamins naturally. At gawin natin na kumain, if possible, ng fresh. Magluto ng fresh vegetables, kumain ng fresh fruits, uminom ng fresh juice. So, wag natin kakalimutan na kailangan natin magpaaraw. Hayaan nyo na yung hindi tayo iitim kaagad. Ng 15 to 20 minutes magpaaraw. Nakikita ko yung mga iba, umagang-umaga pa lang, pag lumabas, nakapayong na. Pati yung ibang lalaki, nakapayong din. So, takot masira ang kutis. Hindi po totoo yan. Okay? Ang pangatlo, ibalik ang pagpapawis. Paano magpapawis? Or sweating. Bakit? Bakit kailangan natin magpapawis? Ang tawag dito ay detoxification. At nakalimutan na natin na pag nagpapawis tayo ay nagre-release ng toxins or lason from the body. So, huwag tayo laging nakaupo, huwag kaharap ng gadgets, kaharap ng ano. So, kailangan gumawa tayo ng activities na dapat pawisan tayo para malinisan yung ating katawan. Okay, ano-ano bang mga activities na pwedeng tayong pawisan? Pwedeng mag-gardening sa labas. Yung mga mahilig sa halaman, pwede tayong habang nagko-cultivate, magpaaraw. Pwedeng mag-walking. Pwedeng mag-exercise. Yung mga senior citizen na hindi kailangan ng mahirap na exercise, pwede tayong, habang nakaupo, pwede tayong mag-stretching. Marami po sa YouTube na makikita 15 to 20 minutes stretching for senior citizen. At yung mga activities na yon ay papawisan din tayo. Kaya dapat 3 simpleng bagay lang ito. Hindi mahirap gawin. Ang sa atin lang dapat meron tayong willpower para itong mga simpleng bagay na ito, ibabalik unti-unti ating kalusugan. Kailangan ang disiplina sa ating katawan. So, aside from itong 3 tips na ito, kailangan natin uminom ng 8 to 10 glasses of water a day. At kailangan natin para ma-wash out, para malinisan din ang ating katawan. At pag atin itong ginagawang regularly, makikita natin na unti-unting babalik ang dati nating lakas sa tulong ng Panginoon. Lagi lang tayong magdasal at sana meron tayong natutunan ngayong gabi sa tips na ito. At mag-start tayong lahat. Bukas din, mag-start na tayo. Hindi ito mahirap gawin. So, sa pagtatapos, iwan ko po itong talata sa inyo.
1 Corinthians 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man, kaya kung kayo'y nagsisiinom man o nagsisikain o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikalaluhati ng Diyos. Ito po. Salamat po. Hello. Magandang gabi po sa lahat. Yan. Masaya po ba kayo? Opo. Dahil masaya kayo, kakanta tayo ng bagong kanta. Alam nyo ba yung Masayang Puso? Sino ba dito ang may masayang puso? Ayan, si Pen. Oh, masayang-masaya ang puso. Kantahin natin yung Masayang Puso. Naandyan po sa mga programs ninyo, yung may mga program po, naandyan po yan. Ayan, pakiano na lang po para masundan natin. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. Ulitin natin. Masayang puso, lunas sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkutin pumapangit. Kung masaya ka, ikaw ay gaganda. So, yun palang sekreto, no? Dapat maging masaya para? Correct. So, ngayon naman po, ang susunod na awitin natin, na matatagpuan din dyan sa ating mga programa ay Nais Ko Sana. Bagong kanta ito, kaya bago ko rin pong natutunan din ito, so sundan natin po yung ating piano na lang. Doon sa may mga alam, pakilakasan po ng boses. Nais ko sana'y gaya ni Kristo, na maamot mababang totoo, na sa gawain ay di nagsasawa, at sa paglilingkod ay laging handa. Kunin mo po ang abang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaang maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo, nang makaya kong dalhin ang krus ko, at sa mapalad niyang kaharian ay marami sana akong mahakay. Kunin mo po ang abang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako at alagaang maging alagad mo. Nais ko sana'y gaya ni Kristo sa lahat ng araw ng buhay ko, nang ang sarili aking masupil, lahat ng di buting gawain. Kunin mo po ang abang puso ko at hubugin katulad ng iyo. Panginoon, linisin mo ako
at alagaang maging alagad mo, at alagaang maging alagad mo. Amen. Para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at kakantahin natin ang Sa Bawat Hakbang ng Buhay. Ito po ay Walking with Jesus sa English, pero kakantahin po natin ang Tagalog version. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Tayo po ay manalangin at ipikit po natin ang ating mga mata. Ama namin na nasa mga langit, na makapangyarihan sa lahat, amin pong pinasasalamatan ng gabing ito na kami ay ulit ay makakarinig at makakapag-aral ng iyong banal na salita, na magbibigay ng direksyon sa aming paglakad na kasama kayo, Jesus. Ligtas kami kung kayo po ang aming sinusundan o sinusunod sa araw-araw naming buhay. Patnubayan po kami ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang aming mga aral sa Biblia. Sa inyo pong kalooban, ito'y aming hinihiling sa magitan ng pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen.
Purihin po ang Diyos sa napakagandang mensahe ng awit. Ang pag-ibig niya ay tunay na walang kapantay. Mga kapatid ko at mga kaibigan, sa mundong ito ay may mga paasa. Sa Diyos may pag-asa. Hindi ako nakakonek. Uulitin ko po. Sa mundong ito ay may mga paasa. Sa Diyos may pag-asa. Ngayong gabi, mga kapatid ko at mga kaibigan, ay magpapatuloy ang ating serye tungkol po sa Walking with Jesus. Kagabi ay pinag-aralan natin ang Walk in Liberty, lumakad sa kalayaan. At pinag-aralan natin na ang pinagmumula ng kalayaan ay walang iba kundi ang Diyos. At ang kalayaan din po pala ay simple lamang. Hindi po komplikado ang kalayaan. Ang sabi ng ating pag-aaral kagabi, ang dating buhay ay wala na. Meron ng bagong buhay. So ang kalayaan ay simple lamang. Pagbabago. Kapag ang buhay natin ay nabago, isa lamang ibig sabihin yan. Naranasan natin ang kalayaan galing sa Panginoon. Arang satisfaction nito, mga kapatid ko, tayo'y nakokontento sapagkat ginagawa tayo nitong, ano yung 3 M, mga minamahal ko? Mabait, maawain, mapagpatawad. Ayan. Salamat po. Ngayong gabi, mga kapatid ko, ay magpapatuloy at ang pangalawang L na ating pag-aaralan ay walk in love. Kapag pag-ibig na po ang usapan, ay talagang tayong mga Pilipino, gustong-gusto natin ang mga usapang iyan. Ano? Tayo po ay magpapatuloy. Ngayong gabi, mga kapatid ko, balikan natin ang pundasyon natin. Sabi ng ating pag-aaral, yung walk sa chapters 4, 5, 6, ay merong pundasyon, merong ugat. Yung chapters 4 to 6 ay bunga. Yung ugat niya ay nasa chapters 1 to 3. At pinag-aralan natin, mga kapatid ko, tayo lamang ay makakapag-walk kapag alam natin yung ating wealth. Ang kayamanan natin ay nakasandig sa redemption, pagtubos ng Diyos. Reconciliation, tayo'y hindi kaaway ng Diyos at peace with God. Revelation, Kanya pong ibinigay, ipinahayag ang mga sikreto, tayo po ay natuto sa Kanya. Handang-handa siyang ipahayag ang mga sikretong ito. At itong 3 ito, mga minamahal, ay pundasyon. Kaya naman tayo'y makakalakad in liberty at ngayong gabi in love. Bukas po, huwag kayong mawawala. Walk in light naman ng ating pag-aaralan. Subalit ngayong gabi, halik kayo mga minamahal ko, pag-aaralan natin ang walk in love. Sa ngayon po sa Guinness World of Records, ang pinakamatandang couple na nabubuhay ay hanggang ngayon sila pa rin ang record holder, mga minamahal. Kahit 2025 na po. Sila po ay mula sa bansang Ecuador. Mamaya po yun. Na-excite lang po si Pastor Jerry. Basahin nga muna natin ito, mga kapatid ko. Ang susing isipan natin. Basahin natin, church. Go! What you believe determines how you behave. Mahalaga po ba ang ating pag-aaralan? Yes, kasi binabago nito yung ating mindset. What we believe, kung ano ang ating pinaniniwalaan, yun ang ating mga galawan. Tama po yan, mga minamahal. Kung anong pinaniniwalaan mo, kung anong mindset mo, yun din ang galaw mo. Ito na po, mga kapatid ko, sinabi ko kanina. Sila pa rin po sila pa rin hanggang sa ngayon, the oldest couple alive. Sila po'y galing Ecuador, mga minamahal. Alam niyo po ba kung ilang taon na silang kasal? Sila ay 79 years ng kasal. Nung ako'y nasa Novaliches District, mga kapatid ko, ay naging pribileyo ko po ang magkasal ng couple na sila po ay 60 years ng kasal. Grabe. Alam niyo po ba, sa panahon namin ngayon ng mga kabataan, lalo na sa mga sumusunod na mga kabataan, meron ng celebration ng monthsary. Meron na ngang weeksary.
Kasi ang mga relasyon ngayon, hindi tumatagal. Sa panahon namin noon, ako ay pinanganak ng 1987, ako po ay 38 years old na. Wala po kaming monthsary at weeksary. Hindi uso yan. Anniversary lamang ang sineselebrate. Ngayon po iba na. Ang mga kabataan ngayon magpo-post sa Facebook, Happy Weeksary. Bakit weeksary? 1 week na tayo 1 week. Sineselebrate na. May bigay na chocolate. Tapos pag nakaraan ng 1 buwan, Happy Monthsary. Ang tawag pa ng iba ay mut-mut. Happy Monthsary ay mut-mut. Yun daw ang tawag nila. Kasi nga hindi tumatagal. Mga months lang. Break na tayo ha. Hanapin ko lang yung sarili ko. Ayun, nahanap niya sa iba. 3 months lang, 4 months, wala na. Mga kapatid, sa panahon ko, at sa panahon ng mga magulang natin, anniversary lamang ang sineselebrate. Ngayon po, iba na. May weeksary na, may monthsary pa. Pero sila, itong couple na ito from Ecuador, matindi mga kapatid. 79 years ng kasal. Yung ikinasal ko po sa Novaliches, 60 years mga kapatid. Grabe. 60 years. Sabi ko sa kanila, naku po, ako po'y bata pa sa pag-aasawa. Kami ni Mrs. ay ilang taon pa lang kinasal. Ano naman pong sasabihin ko sa inyo? 60 years ng kasal, ako magpapayo. Ano sasabihin ko? Baka sabihin niya, ikaw totoy ka pa. Pero sabi ko sa kanila, dahilan sa salita ng Panginoon, meron akong masasabi. Ay, kakaiba mga minamahal. Kabata-bata ko'y magsisermon ka sa 60 years ang kasal? Kita mo yan. Pero ito matindi mga kapatid, 79 years ng kasal. 2020 po ito. Hanggang ngayong 2025, sila pa rin ang nakahawak ng Guinness World of Records. Sila ay from Ecuador. Ang edad ng lalaki ay 110. Yung babae naman ay 104. Matindi. Ang combine nilang edad ay 214. Kita mo yan? Combine nilang edad. 79 years ng kasal. Kami ng aking misis ay 7 years ng kasal. 7 years pa lang. So hindi pa. Marami pa kaming bubunuin. 79 years. Sana all. Sila pa rin mga kapatid. Walang nakaka-break sa buong mundo. Matindi. Pero ngayong gabi, pag-aaralan natin, paano ba lumakad sa pag-ibig? Bagaman hindi natin maabot yung 79 years, ay titingnan natin paano ba magkaroon ng lakad sa pag-ibig sa ngayon sa Efeso chapter 5. Tayo po'y mag-aaral mga minamahal. Ito po ang 3 E na ating pag-aaralan ngayong gabi. Para madali po nating ma-memorize, ER. Emergency room. Okay? ER. Number 1, mga minamahal. Ano po yan? Example to reproduce. Yung halimbawa na dapat nating sundan. Paano ba mamuhay ng pag-ibig sa Biblia? Ayon sa Biblia. Ito po ang halimbawa na dapat nating sundan. Ang sabi ng Bible ay ganito. Ephesians 5, 1 and 2. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go! Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Kaibigan, mga kapatid ko, tayo po'y lalakad sa pag-ibig dahil lang may Diyos na unang umibig sa atin. Ang sabi ng Biblia, kung gusto mong lumakad sa pag-ibig, kailangan mo ng pag-ibig ni Kristo. Mga minamahal, salok ka lang sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Hindi po kasi siya balon. Siya po ay bukal ng pag-ibig. May pagkakaiba po yung balon at bukal. Sa amin po, sa Palawan, ang balon po minsan ay natutuyuan.
Yung mga balon po sa amin ay natutuyuan. Lalo po pag summer, mga March, April, May, ganyan, natutuyuan. Pero yung bukal, mga kapatid ko, kapag natagpuan mo yung bukal, ano man ang season yan, meron niyang tubig. Ang Diyos po, kapag pumunta tayo sa Kanya, umigib tayo ng pag-ibig. Hindi tayo maubusan kasi hindi siya balon. Siya ay bukal ng pag-ibig. Ito sabi ng Bible. Ang example na ating susundan ay ang halimbawa ni Kristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Hindi po masamang manggaya, basta kabutihan. At ang sabi ng Biblia, ang halimbawa na dapat nating sundin ay ang halimbawang ipinakita ni Jesus. Mga kapatid, salamat na narito kayo ngayong gabi. Salok tayo, umigib tayo sa Panginoon. Huwag nating, pagkasumamba po tayo, kailangan nakafocus tayo. Kailangan, alam niyo po, nag-charge po ako ng cellphone. Akala ko'y full charge na. Hindi pala maganda ang pagkakakonect ng charger. Ay hindi pa rin, lowbat pa rin. Kailangan po kapag tayo'y nasa church, mga minamahal, tayo po ay in church, tayo rin po ay in Christ. Marami pong nag-church, pero hindi sila in Christ. Ang aking dalangin, mga minamahal, ngayong gabi, kayo ay nasa church, kayo din ay na kay Kristo. Amen. Tayo po'y magpapatuloy. Ang sabi din ng Biblia, may dalawa ding pangalawang ER. Meron pong evil na kailangang i-resist. May masama na dapat pong iwasan kung gusto nating lumakad sa pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos, mabuti yun eh. Kaya lang si Satanas, yung kaaway, binigyan niya ng kasalungat yung pag-ibig o ginagamit niya ang pag-ibig para maging masama sa atin. Nung ako po ay naka-assign sa Aurora, may lumapit po sa akin. Ang sabi niya, Pastor, mag-ingat ka sa pag-ibig. Sabi ko, bakit po? Alam niya ako'y binata. Binata pa ako that time. 2009 to 2011, nasa Aurora ako. Sabi niya, Pastor, mag-ingat ka sa pag-ibig. Sabi ko, bakit po? Ano naman pong dapat pag-iingatan sa pag-ibig? At sabi kasi Pastor ng kanta, too much love will kill you. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ay maganda. Maganda yan ang ginawa ng Diyos ay pag-ibig. Maganda yan. Pero ang ginawa naman ng kaaway, hindi pag-ibig. Ginawa niyang pagnanasa. Na para bagang ang mukha ay pag-ibig. Pagnanasa. Kaya sabi ng iba ay, Pastor, ano lang naman ito? Puppy love lang naman. Puppy love? Kaya nga pag nag-asawa na nagiging dog's life. Buhay aso. Away, away, away. Kasi puppy love eh. O pag nanasa, hindi siya pag-ibig. Ito mga minamahal, sabi ng Bible, meron tayong dapat iwasan. Basahin natin ang verses 3 to 4. Ready? Begin. Ngunit ang pakikiapid po ay mag-girlfriend, boyfriend pa lang, hindi pa mag-asawa. Yun po ang ibig sabihin ng pakikiapid. Pangangalunya po, kapag kasal ka na at nagkaroon ka, hindi lang isang Eva mo, meron kang Eva-Eva. Pagka ganun po'y pangangalunya yon. Pero kapag hindi ka pa kasal, ang tawag ng Biblia doon ay pakikiapid. Sa English po ay fornication. Basahin natin, church. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa iyo gaya ng nararapat sa mga aray ko, mga kapatid. Dapat pala'y mayroon tayong iiwasan. Merong evil na kailangang i-resist, iwasan. Yung pakikiapid, yung karumihan, yung kasakiman. Kaya ako'y sang-ayon. Kanina po, kapag ikaw pala'y tumatanda na, ang pinapanood mo na ay yung mga Senate hearing. Yan ang ibig sabihin, tumatanda ka na. Oo, mga kapatid. Nung ikaw'y bata pa, ang pinapanood mo yung mga telenovela. Pero pagka malapit ka na mag-40, yung medyo, nag-e-enjoy ka na sa Senado. Kanina nanood po ba kayo ng hearing? Abay, nanood po ako. Sabi ko'y, matanda na ako. Oo, pinanood ko, mga kapatid. Yung
yung nasa YouTube na 40 sasakyan, abay kanina sa Senate hearing ay naging 28. Nasaan na yung 12? Abay nawala na. Nag-enjoy po ako. Mga kapatid, itong kasakiman na ito, ano? Sabi nga ni Jessica Soho, ang Pilipinas daw ay malulunod, hindi daw sa baha, kundi sa kasakiman. Yan po ang dapat iwasan natin sa pag-ibig. Pakikiapid, ibig sabihin ay pagtatalik na hindi pa kasal. At ang karumihan o ang kasakiman ay wag sanang mabanggit sa iyo gaya ng nararapat sa mga banal. Tuloy po tayo mga kapatid. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na hindi nararapat, kundi ang alin? Pagpapasalamat. Alam nyo mga minamahal ko, yung mga pagbibiro, okay lang naman magbiro. Pero yung may pagbibiro na meron pong kabastusan halo, ay hindi na po mabuti. Ano ho? Isang araw mga kapatid, abay nag-react ang marami. Nung nagbiro si Vice Ganda tungkol sa dahig, abay marami ang mga nagsalita. Abay marami din namang kumampi. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng Biblia, yung mga pagbibirong hindi nararapat, yung mga pang-iinsulto ng kapwa, ay wag na, no? Kundi tayo po'y mapuspos ng alin? Pagpapasalamat. So mga mayroon po dapat iwasan sa pag-ibig. Mga kabataan namin na narito, maging sa mga nanonood po sa amin online, ang totoong pag-ibig ay kanila pong iniingatan ng kanilang purity. Mga kabataan, say no to premarital sex. At sa mga may asawa, say no to extramarital affair. Ayaw po yan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hahatulan ng Diyos. Maging ang mga nakikiapid, maging ang mga nangangalunya, hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tuloy po tayo mga kapatid ko. Meron pong effort na i-remember. Ano nga po yung unang ER? Mga kapatid, kapag nagsasalita ka pala, hindi ka pa nag-i-exercise ng kanina sa lecture natin, yung exercise na gano'n, abay, papawisan ka pala. Effective palang exercise din yung salita ka ng salita. Ano po ang unang ER? Example to reproduce. Ano po ang pangalawang ER? Evil to resist. And pangatlo mga kapatid, effort to remember. Basahin natin mga minamahal ko. Ito sabi ng Bible. Verses 5, mamaya hanggang 6. Ready? Begin. Sapagkat inyong nalalaman na bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Mga minamahal ko, pastor, wala na palang pag-asa niyan. No. Kaya mo ito napakinggan ngayon para ka magbagong buhay. Ito po ang kahalagahan ng pag-aaral. Naalaman mo ito upang ito'y maging leksyon sa ating lumapit sa Panginoon. Amen? Hindi po ibig sabihin na, wala na palang pag-asa, pastor, naka-period na, di, wag na lang sumamba, wag na lang dadalo bukas, wala naman palang pag-asa Hindi po, mga kapatid. Habang buhay ka, may pag-asa kang lumapit sa Panginoon at handa siyang magpatawad sa iyo. Amen? Sabi ng Bible, gusto niyang malaman mo ito ngayon para magbagong buhay ka. Ito sabi ng Bible, sapagkat inyong nalalaman na ang bawat mapakiapid o mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin saan? Sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Tuloy po tayo mga minamahal ko. 6 and 7. Basahin natin sabay-sabay, church. Go. Huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya huwag kayong makibahagi sa kanila. Mga kapatid ko,
Makinig po kayong mataman. Ang chapter 5, nag-uumpisa sa verse 1 na sinabi niya, mga minamahal kong mga anak, dearly beloved children. Sabi niya, dearly loved children. Sabi niya sa verse 1. Aba, pagdating po sa verse 6, ang sabi niya ay, merong children of disobedience. Mga masuwaying mga anak. Mga anak ko, makinig po kayo. Saan po tayo naroon? Tayo ba yung mga minamahal na anak o yung tayo yung mga anak ng pagsuway? Kayo po ang pipili ngayong gabi, mga minamahal. Pipili ka ngayong gabi. Nasa verse 1, ang sabi niya ay, mga minamahal kong anak, mga masunuring anak. Pero sa kabila naman, merong anak ng pagsuway. Saan ka naroon? Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Kaibigan, kapatid ko, ano pong pipiliin nyo? Saan po kayo ron? Sa verse 1 o yung nasa verse 6? Amen. Pipili ka ngayong gabi. Hindi pwedeng hindi ka pipili. Ang sabi ng Bible, nag-umpisa siya, dearly loved children. Abay, doon sa verse 6, sabi niya, mga children of disobedience. Pipili ka ngayong gabi, mga minamahal. Hindi pwedeng hindi ka pipili. Saan ka nakapanig? Mga kapatid ko, bago po yung love story ni Princess Mako, ito po yung pinakapaborito ko sa lahat ng love story. Siyempre, ang una dyan, yung love story namin ni Mrs. Nung ako'y nanliligaw sa aking miss, mga minamahal, ang problema po, 4 na taon po ang tanda ko sa kanya. Ako'y graduating po sa college, graduating po siya sa high school. Nung manliligaw na ako, Brother Jomel, ang sabi niya sa akin ano po bang itatawag ko sa inyo? Kuya o pastor? Kuya nga naman, matanda ako ng 4 na taon Ay sabi ko sa kanya pastor na lang para hindi ka mahirapang mag-adjust. Kasi pag kuya, baka mahirapan siyang mag-adjust. At saka sabi niya sa akin, nung ako'y nanliligaw niya, sabi niya, ayaw ko talaga ng pastor. Naku, sabi ko, hindi pa nga ako nanliligaw, busted na. Ako'y pastor. Sabi niya, ayaw na ayaw ko, hindi ko nakikita sarili ko na mag-aasawa ng pastor. Abay, nung ako'y manliligaw na, sabi ko sa kanya, hayaan mo lang akong mahalin mo ako. Hayaan mo ako na mahalin kita. Hindi ko sinasabing sagutin mo ako. Ba, matindi no? Para safe. Aban, mga 1 taon, mga minamahal, sinagot ako ni Mrs. Nung ako'y sinagot na, tinanong ko siya, akala ko ba ayaw mo mag-asawa ng pastor? Paano ngayon yan? Ang sabi niya, ito sinabi niya, ang una kong minahal ay si Jeril. Matututunan kong mahalin si Pastor Jeril. Ang una daw niyang minahal ay ako, bago ang aking pagiging pastor. Yun ang aming love story. Pero ito naman yung love story ni Princess Mako. Pakinggan niyo, mga minamahal. Si Princess Mako po ay panganay na anak ni Crown Prince Pumihito at Crown Princess Kiko. Siya po ay apo ni Emperor Akihito at ni Empress Michiko. Ibig sabihin, mga minamahal, kung panganay na anak siya ng Crown Prince and Crown Princess, susunod na siya sa trono. Pero na-inlove siya, mga minamahal. Na-inlove siya kay Kay Komoro. Si Kay po Komoro, mga minamahal, ay ordinaryong tao. Hindi po siya mayaman. Sangayon sa batas ng royalty, kapag ang prinsesa ay na-inlove sa hindi kasama sa royalty, ibig sabihin wala kang dugong hari, ibig sabihin ikaw ay mawawala sa pagiging prinsesa. Alam nyo, mga minamahal, dahil na-inlove si Princess Mako kay Kay, alam nyo ang ginawa? Siya po ay nagpatanggal. Siya po'y tinanggal. Willing siya. Sabi niya, tanggalin nyo ako sa pagiging prinsesa. Siya po'y tinanggal sa pagiging prinsesa. Napakasakit po, mga minamahal. At namuhay siya. Ngayon po,
ay sumama siya sa kay Kay sa Amerika. At ngayong taong 2025, si Princess Mako po ay may anak na. Sila ni Kay ay meron na po silang anak. Tinanggal po siya sa pagiging prinsesa dahil sa kanyang pag-ibig kay Kay. Ang aking dalangin, sana itong si Kay, mga minamahal, ay tumino o maging matino na sana'y hindi niya sayangin ang pag-ibig ni Princess Mako. Nasa Amerika na po sila. Wala na po si Princess Mako sa Japan, hindi na rin siya prinsesa, at namuhay siya ng simple. At ngayon po, sabi sa tala, meron na po silang anak. Ang aking dalangin, sabi po ng isang Japan Insider, ito'y balita, mga minamahal, yung sinacrifice ni Princess Mako, ang kanyang royal status for love, ay shocking and unprecedented. Hindi pa nangyari kailanman sa Japan at nakakashock. Tinanggal, inalis sa pagiging prinsesa. Mga kapatid, marami na po tayong love story na pakinggan na ang lalaki ang nagsakripisyo sa babae. Normal po yun eh. Pero kakaiba po ito. Ang babae, ang prinsesa, ang asawa niya ay isang commoner, isang pong ordinaryong tao. Pero tinanggal niya ang pagiging prinsesa niya para sa lalaki. Kakaiba po yun. Mga kapatid ko, ang tanong, ano ang igaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa akin? Kung si Princess Mako, natanggal siya sa pagiging prinsesa dahil na-in-love siya, napamahal siya kay Kay, ano naman ang igaganti ni Kay Komoro sa kay Princess Mako? Kaibigan, mga kapatid, ano ang igaganti? Ang ganda po ng Psalm 116 verse 12. Ano ang igaganti ko sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ang sabi pa po ng isang tala, basahin natin, church. Ready, go. Jesus died for me, so I will live for Him. Namatay. Gawin nating patanong, mga kapatid. Ito'y tanong ni Jesus para sa iyo. I died for you. Do you live for me? Sa tanong, mga kapatid, at sa patanong, sasabihin ni Jesus sa inyo, namatay ako para sa iyo. Ikaw ba'y nabubuhay para sa akin? Gawin nating statement, mga kapatid. Huwag nating gawing patanong. Ito po ang statement. Jesus, basahin natin sabay-sabay, church. Jesus died for me, so I will live for Him. Amen? Si Jesus ay namatay para sa akin. Ako'y mabubuhay para sa Kanya. Mga kapatid, sinusundan ko ang story ni Princess Mako. Ang aking dalangin, hindi nawa sayangin ni Kay ang sakripisyo. Matindi po ang seremonya ng pagkatanggal ng kanyang pagiging prinsesa. Tinanggalan po. May seremonya, mga minamahal. Sinabihan siya, talaga bang sasakripisyo ka sa taong yan? Wala yung kwenta, yan ay mababa. Bakit magpapatanggal ka sa pagiging prinsesa? Sinidiscourage siya, mga kapatid, pero sabi ni Princess Mako, no, I love him. I love him. Babayaran pa siya, mga kapatid, ng ilang milyon na dollars dahil siya po ay prinsesa. Babayaran siya dapat ng dowry. Pero hindi niya pinabayad ang dowry si Kay. Sipin mo yan. Ang aking dalangin, mga minamahal, sana si Kay po ay maging matino at hindi niya sayangin ang pagkatanggal ni Princess Mako sa kanyang pagiging prinsesa. Nasa US na po. Si Kay po ay isang abogado sa US. Mga minamahal, kung anong ginawa ni Princess Mako, sana'y masuklian ni Kay ng tunay na pag-ibig. Mga kapatid, namatay si Jesus para sa iyo. Ano naman ang kaya mong ibigay para sa Kanya? Namatay si Jesus para sa iyo, mabuhay ka sana para sa Kanya. Sundan nyo rin po sa Google, mga kapatid. Sundan nyo ang story nila.
ang love, pwede nyo pong i-search, Princess Mako Love Story. At masusundan nyo kung paano tinanggal siya sa pagiging prinsesa. Pansinin mo, ang magulang niya ay Crown Prince and Crown Princess. Grabe. Siya po ay apo ng Emperor Grand Akihito. Pero, babae siya. Pero sinacrifice niya para sa lalaki. Si Jesus, mga minamahal, ibinigay niya lahat para sa atin. Ano naman ang kaya nating ibigay para sa Kanya? Ano po ang tatlong ER ngayong gabi? Ano number 1? Example to reproduce. Halimbawa ni Jesus. Number 2, evil to resist. Ang mga pakikiapid, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman ay ating pong tanggalin sa tulong ng Panginoon. Number 3, effort to remember. Tayo naway masumpungang minamahal na anak, hindi mga anak na masuwayin. Mga kapatid ko, Jesus died for you. Do you live for Him? Mga kapatid ko, mga kaibigan namin, magkakaroon po tayo ng feedback by bench po na kung ano po ang inyong natutunan. For 5 minutes lang po para mayroon naman tayo feedback kung ano po ang inyong natutunan. At ang mga kapatid natin sa PUC Remnant ay tutulungan po kayo. Salamat po.
kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat akbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Lakad sa liwanag, maging sa kadiliman, laging si Jesus ang kasama ko. Sa bawat hakbang ng buhay, Panginoong Jesus kasama ko. Maraming salamat o Diyos na sa bawat hakbang ng aming buhay, lagi namin kayong kasama. Dalangin namin na pagpalain kaming sama-sama, ingatan po kami sa aming pag-uwi. At bukas ng gabi, ibalik muli kami upang patuloy na mag-aral ng inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.